guni-guni o imahinasyon lang ni Secretary Boying Remulla o dating Secretary Boying Remulla na ngayon po ay ombudsman yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ayan po sabi, ICC warrant kay Bato de la Rosa, imahinasyon ni Boying Remulla. Sabi ni Attorney Koopman na pagkalaki-laki ng binabayad ng mga DDS, ng mga Duterte dyan kay Attorney Koopman, magkano? Kung di ako nagkakamali, 150 million. Oh, ibig sabihin sa 2 buwan, 300 milyon. Ibig sabihin kapag ka 10 buwan, 1.5 billion. Ibig sabihin kapag ka isang taon, 1.8 billion. Oh, grabe Madami na din pong pagkakataon na sumablay si Koopman, mga bossing. Simula po nung nakilala natin siya, di ba? Ano sabi dito ulit? ICC warrant kay Bato de la Rosa, imahinasyon ni Boying Remulla, Attorney Koopman. Basahin ko. Imahinasyon lang daw po, mga kababayan, ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang sinasabi nitong warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Bato de la Rosa. Ito ang pahayag ni Koopman. There is nothing to suggest that the supposed arrest warrant for Senator de la Rosa is anything other than figment of Ombudsman Remulla's fertile imagination. Yan ang gusto namin sa inyo. Huwag niyong paniwalaan. Ito rin yung fake news. No? Kasi ganyan na ganyan din nung panahon ni dating Pangulong Duterte na siya ang inaaresto. Yan yung sinasabi ng mga DDS. Walang kasiguraduhan yan. Walang katotohanan yan. Fake news. Yang balita na yan. Yan ang gawin nyo. Para si Bato, kampante. Paikot-ikot lang sa labas. Pagka nahuli, pagka naaresto, na-serve yung warrant of arrest, iiyakan naman ang gagawin ninyo. Diba? Mag-iiyakan naman kayo. Yan ang mahirap sa inyo eh. Ako suki ako nila mga bossing. Suki ako sa pambabash ng mga DDS. At sinasabi nila, Mark, kala ko ba, sabi mo, lagi mo sinasabi, aarestuhin na si dating Pangulong Duterte. Ganon, pabalik-balik dito sa channel ko. Nangyari mga kababayan. Nangyari kay Kibuloy, nangyari kay Duterte. Ayun. Hindi na nagsisibalikan dito sa akin channel. Si Koopman, pinapalakas lang ang loob ni Bato de la Rosa dito. Dahil kapag katingin ko, kapag nasama na si Bato de la Rosa doon mga bossing, ay nako, baka lalong madiin ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ngayon, may mga nagsasabi, Mark, hindi pasok, hindi suwak si Bato de la Rosa. Kasi kailangan dumaan ni Bato de la Rosa sa hearing, sa lokal na hearing, sa lokal na judge, bago i-extradite si Bato de la Rosa doon daw sa Dahig. Yan na naman kayo. Eto, pakinggan nyo. Lawyer to si Attorney Carlo nga mga kababayan. So, may balita nga na may warrant daw ang ICC laban kay Bato. Although hanggang ngayon hindi pa confirmed yan. Basta ako, buo ang paniniwala ko kay Secretary Boying Remulla o kay Ombudsman Remulla na totoong meron na talaga yan. Marami pa rin ang nagtatanong kung applicable ba ang bagong rules on extradition ng Supreme Court. Under these rules kasi, kailangan ng court process bago ma-extradite ang isang tao. So, kung applicable kay Bato, hindi siya basta-basta pwedeng arestuhin. Kailangan muna may kasong ma-file sa extradition court. Ang sagot is no, hindi applicable kay Bato. Naku po, hindi daw applicable sa'yo, Bato de la Rosa. Yung tipo bang dadalin muna sa Korte Suprema o dadalin muna sa Korte bago hayaan na mapunta doon sa The Netherlands o sa ICC. Bakit daw hindi applicable kay Bato? Malinaw na ang rules on extradition ay para lang sa mga state-to-state requests. Like example, Estados Unidos, hinihiling na mapasa kanila na si Kibuloy. Yan. Naku, si Kibuloy ang nanganganib pala. Si Kibuloy pala. Bagay, yun nga, si Kibuloy kahit papaano,
medyo makakahinga ng konti kasi idadaan pa sa korte. Pero pag sinabi ng korte, "Oh, since yung Congress, okey na ipaubaya ka na doon sa ano, sa Estados Unidos, o gano'n din kami." Ano? Sabi ng rules, extradition is the removal of an extraditee from the Philippines to the requesting state. Ang keyword dito is requesting state. Requesting state, hindi naman po estado. Yung ano, hindi naman po estado yung ano, mga kababayan, yung ICC. Ibig sabihin, ibang bansa. Ang ICC, hindi yan state. It's an international tribunal. Hindi applicable ang kaso ni Bato dito. Naku po, aray ko, Bato. Kung nakikinig ka man, Bato de la Rosa, naku. Wag mo ako sisihin, wag ka magalit sa akin, ha. Kaya syempre, inaalam namin kung ano yung sitwasyon mo, Bato, di ba? Sabi ni Dads, 1, 2, 3, 4, dapat mag-rally na sila nauna at isigaw nila hanggang makita ang ngala-ngala at bunganga kay, ano ba yan, maghihintay lang, ano na? Ang bunganga kay naghintay lang sila, si Yorme, PNP, Elite Forces, Presidential Security Guard. Tuloy. Ang batas na applicable sa kaso niya ay ang RA 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ito sabi dito, the government may directly surrender an accused person to an international court without following the extradition process. Nako po. Mukhang talagang ia-apply din kung paano yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dito kay Bato de la Rosa. Ayan, malinaw, di ba? Ang kinakaso kay Bato ay crimes against humanity. So, pwedeng isurrender ng gobyerno si Bato under RA 9851. Hindi kailangan dumaan sa extradition court. Klaro yan. Ngayon, wait natin kung meron talagang warrant against Bato, and wait natin kung ano ang gagawin ng gobyerno. Tingin ko gagawin ng gobyerno, wala lang, no? Kung paano inaresto itong si Rodrigo Duterte, hindi nakialam ang gobyerno, at sa Interpol lang, tapos sa PNP, CIDG, ganun lang din ang mangyayari, parehas sa parehas. Kung tatanungin mo naman ako, attorney, kung meron ng warrant of arrest, naniniwala talaga ako na may warrant of arrest na kay Bato de la Rosa. Yun lang po, mga kababayan. Kayo, dyan sa comment section, i-komento nyo kung kayo ay naniniwala doon sa sinabi ni Boying Remulla na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa, i-comment nyo dyan. At kung kayo hindi naman naniniwala, i-comment nyo pa din dyan. Ako'y magpapaalam na. Mga boss, Chief Amo, sir, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.